What time is it? Mukhang it really is Onyx time para sa game number 1. A dominating performance na pinakita sa atin ng Onyx Arsenals kontra walang iba kundi sa Game Lab Desolators. Ako ulit si QWERTY at ating hihimayin kung paano nga ba to nakuha ng game or paano nakuha ng Onyx ang Game 1 kontra sa Game Lab. Simulan natin yan of course mula sa ating key player, sa ating MVP ng laban na to, na talagang namang medyo mahihirapan tayong mag-decide kung sino kasi sobrang ganda at linis ng performance ng Onyx Arsenals. But syempre, the man with a million moves, James Punks. Sabi nga ni Butters, parang hindi na nga lang million, make it 2 million moves because of the evolution na pinakita sa atin ni James Punks. Hindi lang yung buhok niya yung nag-iba dito entering Season 3, even the playstyle mas nag-improve with the KDA of 705 and the kill participation of 86%. Isa sa mapapansin natin dito, wala na siyang pake sa defensive items. More on the damage because he knows na kaya naman talaga nilang ilaban at lamang na lamang talaga sila. Kung maalala nyo yung emblem na pinili niya doon, gumamit siya ng Lethal Ignition na talaga nga namang nakatulong early game pa lang. Sobrang sakit dito ng isang Nolan to the point na wala pang makakapigil sa side ng Game Lab Desolators. Kaya naman maaga-agad talaga nang gugulo dito ang mga miyembro ng Onyx Arsenal sa jungle camps ng Game Lab. To the point na aabot talaga yung level gap ni Takinaga behind siya by 3 levels compare kay James Punks. Kaya naman tuloy-tuloy lang sa pagiging aggressive dito ang Onyx Arsenals because they know na kung itutuloy-tuloy nila yung pagiging aggressive, mas maipapanalo nila at mas mapipressure dito ang Game Lab Desolators. The Desolators on the other hand, tinatry nila talagang bumawi. Unfortunately, sobrang laki ng lead na meron dito ang Onyx Arsenals. Nag-umpisa lahat ng yon sa panggugulong ginawa nila mula kay Takinaga, securing the buffs, the jungle creeps, lahat na tinry nilang nakawan, tinry nilang kunin kay Takinaga. Kaya naman nakakuha sila ng maraming items. Plus, ang malupit dito, dalawa ang setter, dalawa ang naka-fleeting time dito sa side ng Onyx Arsenals na mapapansin natin mamaya sa mismong emblems and sa items ng ating mga players. But first, let's look at the emblems. Mapapansin nyo dito yung kakaibang hero or hindi naman kakaibang hero kakaibang position lang, kakaibang lane na ginawa ng Onyx Arsenals. XP lane Tigreal, di ba? Getting of course the concussive blast at pull yourself together para nga naman din talaga magkaroon siya ng clear wave potential with the concussive blast plus yung setup na mapoprovide niya dito sa mga kampi niya with the help of that pull yourself together para mas mabilis mag-cooldown yung kanyang flickers. Aside from this one, again, ito yung pinag-uusapan natin kanina, yung emblem ni James Punks na naka-lethal ignition. Aside from this, yung yung mismong lineup itself ng Onyx Arsenals na kapag may nahuli ang Kaja, kapag may nahuli ang Tigreal, 1, 2, 3, sinong mananalo? Hindi ganun Ang mananalo for sure Onyx Arsenals pero kayang-kaya kasi nilang i-burst kahit sino sa mga miyembro ng Game Lab. And ang Game Lab on the other hand, medyo naging mahirap talaga to for Takinaga and even for Lotus. Why? Kasi kahit si Lotus kayang tunawin ng Onyx. Kahit si Lotus, bibigyan at bibigyan ng Onyx. Lalong-lalo na kay Takinaga kasi kapag nakita ng Onyx si Takinaga, matik i-all in. Kaya naman mapapansin natin dun sa items na behind dito ang Game Lab Desolators kasi sobrang denominate to ng Onyx Arsenals. Aside from James Punks, one thing na nagpahirap din sa Game Lab is actually yung Lord na nanggagaling dito kay Chovy. Yung combo niya kay KK yung combo niya kay Der, matik, may pick off agad. And sinabi na rin ng mga casters kanina na kaya naman pumalagpa ng Game Lab, items lang. Pero for Onyx, alam nila na syempre, Onyx time nga So alam nila yung oras na hindi dapat umabot sa punto na magkakaroon na ng items dito ang isang Nana. And makikita din natin doon nakita din natin doon sa mismong laban na for Onyx Arsenals, tinry na talaga nilang tapusin yung laban.
tinry na talaga nilang kunin ang game number 1 at hindi na nila hinayaang makapagpa-item si Hani Salas pati na rin si How. And tama din yung sinabi ni Butters kanina. Mahirap nga naman talaga yung lineup dito ng Gamelab Desolators. Why? Kasi nga naman mas parang kailangan nila nung wombo combo plays, 'di ba? Hatak nung Ruby, follow up sana nung Nana. Ang kaso lang hindi nila nakuha yung early game momentum. Kaya naman for Onyx Arsenals, nagtuloy-tuloy lang ang pagiging aggressive. Tingnan natin, tanong natin sa ating mga co-casters kung ano ba yung napansin nila kasi parang nag-improve nga talaga dito ang Onyx Arsenal. Roger Gold, Roger Tank. No, 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 sir. Naga-RG din daw ang Gamelab Desolators. Alam na nila paano counterin yan. Forcing game number 3. Once again, ako si Qwerty at humayin natin ang game 2 kung paano nga ba na-force ng Gamelab Desolators ang game 3 mamaya. Simulan natin yan, syempre, sa pagtingin kung sino nga ba ang ating MVP kasi medyo a dominating game to para sa side ng Gamelab Desolators. Walang iba, the man himself, Taki Naga. Sinabi na kanina ng mga casters, kailangan galawan na ni Taki Naga. Hindi ito yung Taki Naga na nakasanayan natin, yung mga tipong assassin pero fighter, tank, utility, jungler ang gagamitin dito ni Taki Naga pero siya pa rin ang MVP on this one, having 711 KDA dito sa mismong laban na to. And gusto kong pansinin natin, of course, yung emblem niya dito na nag-focus siya on the assassin base emblem. Para nga din naman talaga magkaroon din siya ng damage. Pure tank items, pero because of the emblems na pinili dito ni Taki Naga, magkakaroon din talaga siya ng items. Pero aside from this, ang isa sa mapapansin natin all throughout the highlights was of course the setups being provided mula kay Micro. Napakaganda ng early game ni Micro, having 3-0 nung 2 minutes in pa lang ng mismong laban. And tama din ang ating mga casters na hindi makapwesto yung gold lane Roger ng maganda because of the presence of the Kaja na ready lang din talagang mag-setup. And ang nakakatakot kasi dito for the side of Gamelab Desolators, mas kaya nilang mas kaya nilang mag-burst plus yung innate tankiness na meron yung mga heroes nila, meron ding innate damage. Kaya naman, makikita natin na may times na tinatry dito ng Onyx Arsenals ipalag yung mga laban. Ang kaso lang, kinakapos pa rin talaga sila when it comes to the damage. This is a good pick off na manggagaling mula dito kay KK Dot at nakita din natin na yung follow up na ginawa ni James Punks, ang target niya lang din talaga yung backline, si How dun sa likod ng Gamelab. Ang kaso lang, dito na pumapasok yung counterplay mechanics na meron ang Gamelab Desolators. Because of the tankiness, because of the innate damage na meron yung kanilang mga heroes, alam nilang kaya nilang saluhin, kaya nilang salagin yung mga damage na ibinabato ni Chovy. Getting the items invested here on the early game mas naging madali para dito kay Hani Salas na talagang mag-free hit lang sa likod at talagang isustain kahit na naka-vengeance pa dito etong si Hito. 'Di ba? Medyo kinapos when it comes to damage ang side ng Onyx Arsenals. Meanwhile for Gamelab Desolators, mukhang alam nila kung paano ka-counterin dito ang gold lane. Yung cheese pick gold lane na Roger. Feeling ko kailangan ko na ring isa puso at isa isip yung lineup na meron dito ang Gamelab kasi medyo naglipahan na sa RG ang gold lane Roger, 'di ba? Pero tingnan natin ang mga emblems na ginamit ng ating mga players para sa kanika nilang mga heroes. Bukod nga sa Roger na gold lane, ang pinagkaiba nito sa umuusbong sa mismong mga RG walang iba kundi siya ay naka-assassin emblem plus naka-master assassin dito, naka-damage. And makikita natin sa items mamaya na hindi naman pure defensive, pure tank yung ginawa dito ni Hito. Kasi alam din niya na medyo kinakapos na nga sila when it comes to the damage. Nandyan, kumuha lang siya dito ng Thunderbelt, tapos kuha na siya ng Endless Battle, Windtalker, and of course, the Malefic Roar. Unfortunately,
mas kinaya ng Gamelab Desolators saluhin lahat ng ibinabato ng Onyx Arsenals. Isa sa mapapansin natin si Hani Salas securing this first item niya na talaga nga namang kayang-kayang saluhin yung mga skills na ibinabato, yung Antikiras na pinili niya dito. Actually, for the early game, kumuha lang muna siya ng Dreadnought Armor para lang magkaroon talaga ng additional physical defense kontra sa Onyx. At parang nung tinry niya lang din talagang salagin, tinry niya lang din tiisin, nagawa naman niya, nag-pay off naman yung pagpili niya or pagbili niya ng Dreadnought Armor para din talaga umabot sa late game at para masurvive niya yung tank gold lane netong si Hito. At makikita natin all throughout this game that this game is actually not so dominating in a way kung usapang damage, kung usapang teamfight, kung usapang head-on collision. Kasi kinakaya pa rin kahit papano ng Onyx Arsenals. Of course, with the presence of KK dito, yung mga pick-offs na ginagawa niya, nagpe-pay off naman. Unfortunately, nung late game na, nung nakuha na ng Gamelab Desolators yung mga kinakailangan nilang items, kaya na nilang saluhin yung damage output na ibinabato ng Onyx Arsenals. Yung innate damage na meron, yung tank heroes na meron dito, ang side ng Gamelab Desolators, yun din talaga ang nakatulong sa kanila to force a game number 3. Sinong magwawagi para sa pinakauling serye ngayong gabi? Alamin na natin yan as we head over to our casters. Takinaga, the last game lover, leading his team to victory. Ang gandang reverse sweep, ang ganda ng kwento na pinakita dito ng side ng Gamelab Desolators kontra sa Onyx Arsenals. Once again, ako si QWERTY at ating himayin kung paano nga ba nila naipanalo yung tipong hindi na yata matatapos na game. Pero natapos at naipanalo yon ng Gamelab Desolators. So simayin na natin yan. Simulan natin sa ating MVP. At syempre, nandito walang iba kundi ang Minotaur ni Lotus. Isa din talaga to sa nagpahirap sa side ng Onyx Arsenals. Looking first at the emblems at the itemizations na meron dito ang isang Minotaur, mapapansin nyo na pinriority niya ang Flash of the Oasis. Actually, all throughout the game, isang malaking bagay talaga dito yung heal na pinoprovide ni Lotus aside from the setup being provided by this hero, by this player. Ginagaya man to ni Chovy having the Valentina. Unfortunately, ang kaya lang gayahin ng isang Valentina is the ultimate of a Minotaur, is the ultimate, the Minoan Fury itself at wala ng heal. Meanwhile, para sa Gamelab Desolators, makikita natin all throughout the highlights na napakaganda nga naman talaga ng combo ni Takinaga at combo nitong si Lotus. Kapag nag-Minoan Fury at nakatakas yung ilang miyembro ng Onyx Arsenals, laging ready si Takinaga gamitin naman yung kanyang spatial migration para ako naman yung mag-set up. Yung wombo combo play, yung wombo combo setup na meron dito ang Gamelab Desolators, talagang nakatulong sa kanila early up to the mid game. Plus, taking in consideration yung ginagawa dito ni Micro na minamicro niya talaga yung back lanes, minamicro niya talaga yung backliners ng Onyx Arsenals. Malaking bagay yon to give space, especially para dito sa isang Beatrix na makapag free hit lang. Plus, ganda din nung binibigay na additional hitbox, yung pagpapalawak ng hitbox dito na nanggaling naman kay How using the Novaria, mas nagiging madali para sa mga setters like Takinaga, the setters like Lotus, yung Minotaur, yung Guinevere combo, mas nakakatulong yun sa kanila para mas mapanalo yung mga teamfights. Ito yung moment na kung saan naibaliktad, nakuha ng Onyx Arsenals yung momentum dito sa laban na to because of the burst, because of the damage na manggagaling kay Der. Pero after this one, mas pinakita ng Gamelab Desolators na mas kaya nilang depensahan at mas kaya nilang idaan sustainability plus the micro. This is actually surprising na yung Beatrix nandun sa likod, inaabangan niya yung mabubuhay na Claude to the point na wala na siyang pake. Let's end this. Masyado nang matagal yung laban. Masyado nang matindi yung nangyayari.
the sustain, the crowd controls, pay off para dito sa side ng GameLab Desolators. At isa sa malaking bagay na mas pinakita din nila dito is actually the never say die mentality. Ang daming comeback after comeback after comeback na nakita dito, pero mas nanaig ang puso ng GameLab Desolators. Hindi lang dito sa game na to, but even on game number 2. Nakatulong yung momentum na nakuha nila to force a game 3 and to force the win against Onyx Arsenals. Ngayon naman, tingnan natin ang mga emblems na ginamit at pinili ng mga heroes na to kung bakit ba umabot ng 27 minutes itong mismong laban na to. Actually, isa sa mapapansin natin dito halos naka-impure rage ang mga heroes dito, both from GameLab and both or from Onyx Arsenals. Why? Kasi nga naman mas gugustuhin ni Takinaga and even ni Micro na magkaroon na lang ng additional damage mula doon sa emblem na yan, even si Chovy at even si Der. So kumbaga kahit na medyo kakapusin man or mag-build man sila dito ng defensive items, because of that emblem, because of the impure rage, at least madadagdagan ng onte yung kanilang damage na manggagaling dito sa mismong emblem. But now, let's look at the items. Isa sa malaking bagay kung bakit naipanalo to ng GameLab Desolators is the absence of the anti-heal mula dito sa Onyx Arsenals. Yes, meron si KK Dot na Dominance Ice dito, pero binuo niya yung Dominance Ice na yan late game na. Nasa 20 minutes na nung mismong game, tsaka lang siya nagkaroon ng Dominance Ice. That is why mas naging madali talaga para sa GameLab Desolators na makuha yung heal na kailangan nila from the photo, makasustain sa team fights, and then maka-free hit lang yung kanilang damage dealers. Sobrang dikit na laban ang pinakita ng dalawang koponan na to, pero isa sa masabi natin, mas matindi talaga etong season na to. Season 3 ng MDL, for sure, talagang marami tayong dapat abangan. But now, looking at the sandbag, si Micro talaga ang nagpakitang gilas din dito mula sa GameLab Desolators na ako nang bahala sa likod, ako nang bahala mag-sustain, ako nang bahalang sumalo sa lahat ng pwede nyong saluhin mula doon sa kalaban nila na Onyx Arsenals. Onyx, medyo kinapos sila ng damage at somewhat nahirapan silang tunawin talaga yung mga miyembro dito ng GameLab Desolators. GameLab Desolators, si Takinaga proving na kaya niyang tulungan ang mga kampi niya towards the victory. Ako si QWERTY ang nakasama niyong analyst at makakasama natin ang ating mga casters.